Life After Prison. By Silencio, Kabanata 71. Tapos na. Dapat kang magbigay ng 7,2 milyong dolyar ng DOT sa loob ng 1 buwan. Hahaha. Maghintay at makita para malaman. Kung ginawa mo talaga, higit pa sa tanggapin kita bilang asawa ni Dayan ang gagawin ko. Sisiguraduhin kong tatawagan kita ng malumanay at mahina. Kaya ko panghugasan ang iyong mga paa. Panunuya ni Megan. Halatang hindi siya naniniwala sa kalokohang sinabi ni Severin. Hahaha. Narinig iyon ng lahat. Partikular na sinabi ng aking hipag na huhugasan niya ang aking mga paa para sa akin kung tutuperin ko ang pangako. Natawa ulit si Severin nang marinig ang sinabi ni Megan. Ang tanga ni Megan na magsabi ng ganyan. Severin, itigil mo yan. Alam kong wala kang pera. Lalong nakakatakot ang mukha ni Dayan hanggang sa tuluyan na itong nagalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nambobola. Seryosong sabi ni Severin. Hindi na mapakali si Felicia na mag-aksaya pa ng oras kay Severin. Nagkataon na naalala niya ang layunin ng pagbisitang ito. Tumingin siya kay Dayan. Dayan, sigurado ka bang babalik ka lang kapag dumating si Grandma para sunduin ka ng personal at humingi ng tawad sa iyo? Oo, nag-flash sa kanyang isipan ang lumang alaala. Determinado ang kanyang mga mata. Hihihi. Sa hitsura nito, sa tingin ko ay hindi mo na gustong bumalik. Alam mong hinding-hindi pa babayaan ni Grandma ang kanyang ego. Nakangiting sigaw ni Felicia kay William na nasasarapan sa tsaa. Tumigil ka sa pag-inom. Aalis na tayo ngayon. Nahihiyang tumayo si William at ngumiti kay Dayan. Dayan, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita palagi. Halos mawala ng hininga si Felicia matapos marinig ang sinabi ni William. Tara na, nakawawa ka. Ikaw ang nag-spoil sa kanya. Galit niyang kinurot ang tenga niya at kinaladkad siya palabas ng villa. Aray! Maging banayad, honey. Medyo tumingkayad si William. Nang bitawan ni Felicia ang kanyang tenga ay namula ito. Felicia, William. Wag na kayong umalis. Gabi na. Bakit hindi ka tumuloy para sa hapunan? Huwag kang magalit. Masama yan sa katawan mo. Mabilis na sinundan sila ni Judith at Maurice. Hapunan. Nabusog na ako ng hangin. Boses ni Felicia mula sa labas. Hindi sila pinaalis ni Dayan. Sa halip, umupo siya sa sofa habang naka-cross arms sa harap ng dibdib na nakaramdam ng galit. Honey, huwag kang magalit. Wala na sila ngayon. Seryoso. Nasaan ang sinseridad noong sinubukan nilang hilingin na bumalik ka? Naglakas loob talaga sila na pumunta dito para sigawan ka. Nakangiting inaalo ni Severin si Dayan. Bigla namang tumalikod si Dayan at binigyan ng malamig na tingin si Severin. Severin, sabihin mo sa akin. Gusto mo bang hiwalayan kita? Tulala si Severin habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Dayan. Hindi. Dayan, anong pinagsasabi mo? Bakit mo naisip na gusto kitang hiwalayan? Malamig na ngumisi si Dayan. Kung gayon, bakit ka tumaya sa aking ina na nagsasabi na bibigyan mo sila ng 7,2 milyong dolyar na DOT sa loob ng 1 buwan? Kung hindi, hihiwalayan mo ako. Hindi ba't sinasabi nito na gusto mo akong hiwalayan? Namula ang mga mata niya at nasasakal ang boses niya habang patuloy. Pagkatapos ng lahat ng pangungutya at panunukso sa mga taong iyon, sa wakas ay gusto nila na bumalik ka. Pinuntahan pa kita sa hotel para iligtas ka at hayaan ang mga taong iyon na sawayin ako. Ganito ba ang igaganti mo sa akin? Nag-iisip ka ba talaga ng paraan para hiwalayan ako? Severin, naiintindihan mo ba kung gaano ito walang katotohanan? Mas gugustuhin kong patayin mo ako ngayon. Life After Prison, Kabanata 72. Honey, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kayang-kaya ko talagang ibigay sa magulang mo ang halagang sinabi ko. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi ka nagpakasal sa maling lalaki. At talagang gusto kitang bigyan ng isang marangya at kamangha-manghang kasal. Sumpa man, maari mo ba akong pagkatiwalaan? Itinaas ni Severin ang kanyang kamay para magmura. Hindi makikita sa totoong mukha niya na nagsisinungaling siya. Saglit na nag-isip si Dayan at naisip na niya ito. Sige, alam ko na. Nag-iisip ka bang ibenta ang villa na ito? Sa tingin ko ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 12 milyong dolyar.
Ang pangunahing bagay ay walang maraming mga vilya na tulad nito sa merkado. Ipinapalagay ko na maaari nating ibenta ito sa 13 milyong dolyar. Tama ba? Bago pa makapagpaliwanag si Severin ay nagpatuloy na siya. Severin, kung sinusubukan mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng vilya na ito, sa tingin mo ba ay iba ang iisipin ng magulang ko sa iyo? Ang pag-iiwan sa kanila, mas magiging mababa ang tingin ko sa iyo. Bagamat regalo ito mula kay Henry, sa tingin mo ba ay nararapat na ibenta natin ito kaagad pagkatapos niyang ibigay ito sa atin? Hindi alam ni Severin kung dapat ba siyang umiyak o matatawa sa puntong ito. Namangha siya nang malaman ni Dayan na ibebenta niya ang vilya na ito. Ang pag-aalala sa mukha ni Dayan ay tiniyak kay Severin na matatakot siya kung ipakita niya kay Dayan ang balanse sa card na ibinigay sa kanya ng matandang wako. Gayunpaman, walang mapagpipilian maliban sa ibunyag ang card sa kanya ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya, "Honey, anong sinasabi mo? Sinabi ko na sa iyo na mayroon akong pera. Nakilala ko ang isang mapagbigay na tao sa bilangguan at binigyan niya ako ng bank card na may lamang maraming pera." Hahaha. Sinong mapagbigay na tao ang maaaring magkaroon ng 7 milyong dolyar? Ngumiti ng nakakainis si Dayan. Napaisip si Severin at nagngangalit ang mga ngipin. Ito ay 300 milyong dolyar. 300 milyong dolyar. Nagdududa si Dayan. Severin, pwede bang tumigil ka na sa kalokohan? Sa tingin mo ba napakatanga ng lalaking iyon para bigyan ka ng 300 milyong dolyar? Nawalan ng masabi si Severin. Para maiwasan ang problemang ito, ibinaba na niya ang halaga sa numerong akala niya ay paniniwalaan ni Dayan. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Dayan. Mabuti na lang at hindi niya sinabi sa kanya ang totoong halaga. Seryoso ako. Mapahamak ako kapag nagsisinungaling ako sa iyo. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang katapatan. Maglakas loob ka bang sumama sa akin sa bangko para ipakita sa akin ang balanse? Kahit papaano, hindi naniniwala si Dayan na si Severin ang may hawak ng ganoong halaga ng pera. Nakatitig siya sa kanyang mga mata kasama ang kanyang magagandang balintataw habang sinusubukang tingnan ang kanyang isip. Ako. Mukhang problemado si Severin. Anong gagawin ko nung nakita ni Dayan yung figure? Paano kung sobrang nakakaloka na tanggapin niya at mauwi siya sa heart attack? Anong gagawin ko? Siguradong higit pa sa sinabi ko ang balanse. Naisip niya. Ang mukhang problemadong mukha sa mukha ni Severin ay nakumpirma ni Dayan na siya ay nambobola. Sa sobrang galit niya ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamao niya. Severin Fulet, hanggang kailan mo balak ipagpatuloy ang pagsisinungaling sa akin? Hindi mahalaga kung mahirap ka. Maaari tayong magtrabaho ng husto. Magkasama. Nagtitiwala ako at naniniwala ako na ang daan sa unahan natin ay magiging mas mabuti at mas mahusay. Hindi ko matatanggap na patuloy kang nagsisinungaling sa akin. Maaari tayong maging mahirap. Ayos lang yan. Ganon ba talaga kahalaga ang ego mo? Mabilis na naisip ni Severin ang name card na ibinigay sa kanya ng branch director. Pagbalik niya sa kwarto ay inihagis niya lang ito sa drawer ng mesa sa tabi ng kama. Sinabi niya, "Hindi ako nagsisinungaling. Gusto mong makita ang balanse, hindi ba? Dadalhin kita sa bangko ngayon. Maghintay ka dito. Nasa itaas ang card ko. Kailangan kong kunin ito." Pagkatapos noon, sumugod siya sa itaas. May 300 milyong dolyar ba talaga siya? Natigilan si Dayan nang tumakbo si Severin para kunin ang card. Noon lang, bumalik sina Judith at Maurice. Napatingin si Judith kay Dayan. "Oy, Dayan." Hinayaan ni Severin na kontrolin siya ng galit. Nagsasabi lang siya ng mga bagay na walang iniisip. Huwag kang mag-alala. Kahit na hindi niya mailabas ang perang iyon, hindi namin siya hahayaang hiwalayan ka. Kung maglakas loob siyang gawin iyon, hindi na namin siya magiging anak. Tama iyan. Matagal mo siyang hinintay at pagkatapos ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo. Hindi siya tao kung iiwan ka. Papayagan lang namin kayong dalawa na maghiwalay kung kayo ang gustong tapusin ang kasal na ito. Kung maglakas loob siyang iwan ka, sisikilan ko siya hanggang sa mamatay. Si Maurice ay nasa panig din ni Dayan. Life After Prison, Kabanata 73. Mula nang makita ni Fabian Winter,
ang direktor ng bangko, ang figure sa bank account ni Severin, siya ay dumaranas ng insomnia. Ang daming pera. Paanong makakaipon ang isang tao ng ganoong halaga? Naisip niya. Magiging maganda kung mapanatili niya ang isang magandang relasyon at koneksyon sa lalaking iyon. Ang masama ay hindi siya kinontak ng lalaki kahit isang beses matapos niyang ibigay sa lalaki ang kanyang name card. Habang siya ay nakatulog dahil sa inip sa kanyang opisina, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Agad niyang tinanggihan ang tawag dahil ayaw niyang may nanloloko na tumatawag sa kanya. Gayunpaman, ang parehong numero ng telepono ay tumatawag muli sa kanya sa loob ng ilang segundo. Sinagot ni Fabian ang tawag. Kamusta? Sino ito? Hindi ako interesadong mag-loan o magplanong mag-renovate at hindi ako. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, parang natarante si Severin. Mr. Fabian, may hihilingin akong pabor sa iyo. Ako si Severin Fulet. Severin Fulet. Sino ka? Hindi ko maalala ang pangalan mo. Kilala ba kita? Sinubukan ni Fabian na mag-isip ng mabuti mula sa listahan ng mga taong may kayamanan at kapangyarihan. Mukhang wala sa listahan ang pangalang iyon kaya nadismaya siya. Nakalimutan mo na ba? Ako ang tumakat sa asawa ni Preston at nagpaihi sa bangko mo kahapon ng umaga. Kumunat ang noo ni Severin. Hindi niya inaasahan na makakalimutan siya ni Fabian. Oh, ikaw. Nagulat si Fabian at muntik nang mabitawan ang phone niya nang manginig ang mga kamay niya. Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang phone niya at napalunok ng laway. Biglang nagbago din ang boses niya. Nako, pinakamamahal kong customer, Mr. Fulet. Paano kita matutulungan? Ako, si Fabian Winter, ay handang maglingkod sa iyo. Pwede bang mag-apply ka ng bagong bank card para sa akin? Kailangan ko ito ngayon. At maglipat din ng 300 milyong dolyar sa card na iyon. Oh, at ilang libong dolyar din para lang magmukhang totoo. Napaisip sandali si Severin at sinabing, kakayanin mo ba iyon? Parang sa loob ng 10 minuto. Sagot agad ni Fabian. Oo naman. Pero kailangan kong tawagan ang upper management para makakuha ng authority. Isa lang akong bank director. At kailangan mong ipadala sa akin ang iyong identification number at ang account number ng Violet Gold Card. Walang problema. Umaasa ako sa iyo. Gumaan ang loob ni Severin nang malaman niyang magagawa ito. Walang anuman. Ikinalulugod kong mag-alok ng ganitong prestihiyo na serbisyo sa iyo. Hindi mo kailangang maging sobrang humble. Tuwang-tuwa at nasasabik si Fabian. Hanggat nagawa niyang mag-alok ng tulong kay Severin, nakita niya ito bilang isang hakbang tungo sa isang magandang relasyon kay Severin. Natatakot siyang hindi masiyahan si Severin sa kanyang serbisyo at nagpasya siyang i-cash out ang pera sa account at itabi ito sa ibang bangko. Siguradong iihawin siya ng amo niya kapag nangyari iyon. Oh, tama. Palihim mong ipasa sa akin ang bank card. At itakda din ang numero ng PIN bilang 6 na mga 0. Tandaan. Huwag mong hayaang makita ng asawa ko na ipinapasa mo sa akin ang bank card. Pagkababa ni Severin ng telepono, mabilis niyang ipinadala kay Fabian ang kanyang identification number at ang bank account ng Violet Gold Card. Noon lang siya nakahinga ng maluwag at walang pakialam na bumaba. Bakit ang tagal mo? Mahinang tanong ni Dayan nang sa wakas ay nakita niya si Severin na pababa ng hagdan. Napangiti nang nakakahiya si Severin. Nagpunta muna ako sa banyo. Maglalakas loob ka pa bang pumunta sa bangko? Tanong ulit ni Dayan. Bakit hindi? Tara na. Ngumiti si Severin at lumabas na kasama si Dayan. Lalabas ba kayong dalawa? Tanong ni Judith. Nasa garden siya at nakita niyang paalis na sila. Lumingon si Severin at sumagot. Nanay, tatay. Lalabas kami saglit at hindi kami manananghalian sa bahay. Tatay. Nanay. Saan kayo pupunta? Gusto ko ring sumama. Naglalaro si Celine sa garden. Mabilis siyang tumakbo nang makitang palabas ang kanyang magulang. Lamambat ang puso ni Severin nang makita ang kanyang cute na anak. Binuhat niya siya at sinabing, oo naman. Maaari kang sumama. Paano kung pumunta tayo sa amusement park mamaya? Life After Prison, Kabanata 74. Oo, pupunta tayo sa amusement park. Hooray!
Si Selene ay sumasayaw at winuwagayway ang kanyang mga kamay sa tuwa. Kung sa bagay, galit pa rin si Diane kay Severin. Nang makita ang magkatugmang sandali na ito, bahagyang nabawasan ang galit. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang alamin kung talagang nambobola si Severin. Napakahirap para sa kanya na paniwalaan na ang isang mapagbigay na lalaki ay magtuturo sa kanya ng medikal na kaalaman at martial arts at bibigyan din siya ng 300 milyong dolyar. Maliban kung ang mapagbigay na tao ay isang tulala. Sa daan papuntang bangko, natakot si Severin na kailangan ni Fabian ng higit sa 10 minuto para gawin ang bank card kaya sinadya niyang magmaneho ng napakabagal. Nung nasa bangko na sila, sabi ni Diane kay Severin, "Tingnan mo, ang mga cash withdrawal machine ay nandoon. Maaari nating tingnan ang balanse gamit ang makina." Kumunat ang noo ni Severin. "Hindi ko pa nakukuha ang bank card. Anong gagawin ko?" Ang swerte niya, matagal na siyang hinihintay ni Fabian. Nang mamataan niya si Severin, nakangiti itong naglakad at kunwaring nagtanong kay Diane. "Ma'am, may maitutulong ba ako sa iyo?" Nang tumingin si Diane sa kanya, mabilis niyang inilagay ang bank card sa likod niya. Nakita ito ni Severin at natuwa. Walang pagkaantala, mabilis niyang kinuha ang bank card nang hindi napansin ni Diane. "Honey, pumunta tayo doon para tingnan ang balanse natin," sinabi niya. Naunang lumayo si Diane at bahagyang nasa likuran niya si Severin. Nag-thumbs up hand gesture siya kay Fabian. Sa ilalim ng maingat na pagsubaybay mula kay Diane, inilagay ni Severin ang bank card at inilagay ang PIN number. 6 na mga zero. Hindi nakaimik si Diane nang malaman niya kung ano ang PIN number. "Masyadong madaling tandaan. Kailangan mong baguhin ito mamaya." Tumanggaw si Severin. "Sige. Kahit anong sabihin mo." Pagkatapos nito, pinili niya ang opsyon upang suriin ang kanyang balanse. Kaagad, ang halaga ng 300 milyong dolyar ay lumitaw sa paningin ni Diane. Gulp. Ipinanganak si Diane sa isang mayamang pamilya at sanay na siyang makakita ng malalaking pera. Gayunpaman, nabigla pa rin siya nang malaman niyang may ganoong kalaking pera si Severin sa kanyang bank account. Natural, ang pera na nakita niya noon ay pag-aari ng kumpanya. Ang halaga ng pera sa kanyang pag-iipon ay hindi malaki. At saka, siya ay matipid sa nakalipas na 5 taon. Sa lawak, na hindi niya madala ang kanyang sarili upang bumili ng karne upang ilagay sa mesa. Talagang nakakagulat na sandali para sa kanya na makitang muli ang malaking halaga ng pera. "Ano sa tingin mo? Sinabi ko na sa iyo na hindi ako magsisinungaling sa'yo." Napangiti si Severin. "Huwag kang mag-alala. Alam kong marami akong pera at iyon ang dahilan kung bakit ako naglakas loob na tumaya sa iyong ina. Imposibleng maisipan kong makipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal kita. Tsaka ako yung maswerte na naging asawa kita. Higit pa ang halaga mo kaysa sa dote na ipinangako kong ibibigay sa iyong magulang." Nag-init ang pakiramdam ni Diane. Gayunpaman, hindi niya napigilan at iikot ang mga mata sa kanya. "Hoy ikaw, ngayong alam kong hindi ka nambobola. Ngunit nagsimula kang matuto kung paano gumawa ng matatamis na salita. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Napakahalaga mo." Nakangiting sabi ni Severin. "Tama iyan. Sinabi ng kapatid mo, si Megan, nahuhugasan daw niya ang paa ko kapag natalo siya. Hihihi, ano sa tingin mo ang magiging ekspresyon niya kapag nangyari iyon? Palitan mo na ang iyong PIN number." Mabilis na paalala ni Diane sa kanya. Nang walang anumang pagkaantala, mabilis na pinalitan ni Severin ang PIN number. 520,521. Madaling tandaan ang numerong ito, hindi ba? Oo, ito nga. At ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Napabuntong hininga si Diane. "Akala ko talaga balak mong ibenta ang villa. Minamaliit yata kita. Hahanap ba tayo ng lugar para kumain ng tanghalian? Ipinangako kong dadalhin ko si Celine sa amusement park." Mungkahi ni Severin pagkalabas nila ng bangko. "Oo naman. Noon pa niyang gustong pumunta doon. Gawin natin ang natitirang bahagi ng araw na ito sa pakikipaglaro sa kanya." Ngumiti si Diane ng matamis at naaliw. Kumbaga, tumaya siya sa tamang panig. Life After Prison, Kabanata 75. Yay! Tara na. Pupunta ako sa amusement park kasama sina tatay at nanay.
Hooray! Tuwang-tuwa si Celine kaya tuloy-tuloy na siya sa pagtalon at paglukso sa harapan. Maya-maya, tumakbo siya pabalik at tumingin kay Dayan. Nanay, huwag na tayong pumunta doon. Sabi mo mahirap lang tayo at dapat tayong gumastos ng matalino. Nasasaktan si Dayan nang malaman niyang mayroon siyang napakagandang at mapagmalasakit na anak na babae. Sa tuwing gusto ni Celine na bumili ng laruan o pumunta sa amusement park, sasabihin niya kay Celine ang eksaktong parehong bagay. Nagresulta ito sa laging iniisip ni Celine kung paano makaipon ng pera para sa pamilya. Nakakatuwang bata, nakabalik na ang tatay mo. Tandaan kung paano ko sinabi sa iyo na ang iyong tatay ay kailangang pumunta sa ibang lugar upang magtrabaho para sa pera upang mabili ka niya ng masarap na pagkain at dalhin ka sa maraming lugar upang maglaro. Ngayon mayaman na ang tatay mo at hindi na natin kailangang magtipid. Hinawakan ni Dayan ang ulo ni Celine at lumuhad para buhatin si Celine. Maya-maya ay inilagay niya si Celine sa likod ng sasakyan at pumwesto siya sa passenger spot sa tabi ni Severin. Tara na, ngumiti si Severin at pinaandar ang sasakyan papunta sa kinaroroonan ng amusement park. Sa sandaling ito, pauwi na sina Felicia, Megan at William. Galit na galit ako. Gaano kaya katanga si Severin? Ang lakas talaga ng loob niyang tumaya sa akin. Hahaha, anong biro? 7 milyong dolyar. Hindi siya magkakaroon ng ganoong halaga kahit na ibenta niya ang kanyang mga organo. Sumasang-ayon ako. Maaari niyang patuloy na managinip tungkol sa paghuhugas ko ng kanyang mga paa para sa kanya. Lalong nagalit si Megan. Sa tingin ko kailangan niyang i-brainwash si Dayan. Kung hindi, walang dahilan na tatanggihan ni Dayan na umuwi sa atin. Napaisip muna si William bago niya sinabi. 7 milyong dolyar at isang kasal. Dapat sapat na, ngumiti ng mapait si William. Ipinapalagay ko na si Severin ay naglakas loob na sabihin iyon dahil maaari niyang ibebenta yung villa. Hindi problema na ibenta ang villa sa humigit kumulang 13 milyong dolyar. Pagkatapos nito, ibibigay niya ang dote at gagamitin ang natitira sa pagbibigay ng kasal. Sa tingin mo ba hindi sapat iyon? Ano? Ako. Hindi ko naisip iyon. Talaga bang ibebenta niya ang villa? Ilang sandali doon, nawalan ng masabi si Felicia. Hindi ko naisip iyon. O hindi. Ibig bang sabihin kailangan ko talagang hugasan ang mga paa niya? Halos mahimatay si Megan sa pag-aakalang kailangan niyang hugasan ang mga paa ng haltak na iyon. Masyadong nakakahiya kahit naisipin iyon. Ilang sandali pa ay tumawa na naman si Felicia. Hihihi. Kung talagang bibigyan niya ako ng 7 milyong dolyar, magiging akin iyon. Higit pa sa dami ng inaalok ni Edward. Kailangan ko lang aminin na siya ang aking manugang at ang aming anak na babae ay kasal sa kanya. Hindi naman yata ako dahadaw dito.